Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon tungkol sa social psychology, pag-uusapan natin yung road rage. Pero iintindihin natin yung road rage in the context of cognitive dissonance theory, which is a very popular theory in social psychology. So i-connect natin yung dalawang yan. Bakit ba nagkakaroon ng road rage? According to cognitive dissonance theory, at syempre pag-uusapan din natin kung paano ba maiiwasan yung road rage. Biblical verse muna tayo for this lesson, coming from Proverbs chapter 15 verse 1. Ang sabi dyan, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. As I go along, makikita ninyo kung ano ang connect ng verse na to sa topic natin for today. So as I've mentioned, the main goal of this lecture is ipaliwanag paano nagsisimula ang road rage according to cognitive dissonance theory, at the same time, paano maiiwasan yung road rage. Ito yung simpleng outline natin. Pag-usapan natin yung cognitive dissonance theory, tapos i-connect natin dyan paano na nangyayari ang road rage according to the theory, and number 3, ano yung mga applications na pwede natin gawin para maiwasan ang road rage. So unahin natin yung cognitive dissonance theory. Obviously, based on the name, isa itong teorya in social psychology na pinasikat ni Leon Festinger noong 1957. So it is a very old theory that explains kung paano nagkakaroon ng dissonance. Mamaya pag-uusapan natin anong ibig sabihin ng dissonance. So according to Festinger, kaya nagkakaroon ng dissonance yung tao, meron kasi tayong inconsistency in our cognitive system. So ito yung APA, definition ng cognitive dissonance theory, medyo mahaba, very technical. Pero mamaya, pasisimplihin natin yan, no? So, ang keyword lang na dapat yung tandaan in understanding cognitive dissonance theory is inconsistency. Kapag yung psyche natin, merong nasa-sense na inconsistency, doon tumataas yung tinatawag nating dissonance. Which again, mamaya ipapaliwanag natin kung anong ibig sabihin ng dissonance. Okay? Now, zoom in tayo sa word na inconsistency. Merong tatlong forms of inconsistency na kapag nasa-sense natin, tumataas yung dissonance. Number 1, meron tayong tinatawag na belief system inconsistency. Ibig sabihin yan, meron kang pinaniniwalaang isang idea, bigla kang may maririnig na counter idea. That's one example of inconsistency. Okay, ulitin ko. Meron kang idea na pinaniniwalaan, pero meron kang nasense sa isa pang idea na kontra doon sa idea mo, tataas ang dissonance. Halimbawa, sa sports, you are a Laker fan. Tapos naniniwala ka that Lakers is the best team in the world. Biglang pumunta ka sa isang party, meron kang nakausap na nagpunta rin sa party, pero siya Chicago Bulls fan. Naniniwala siya na ang best team in the world is the Chicago Bulls. In that situation, most likely, makaka-experience ka ng dissonance kasi may inconsistency. Naniniwala ka na Lakers ang pinakamagaling, naniniwala siyang Bulls ang pinakamagaling, kontra. Another example, naniniwala ka na may Diyos. Pero one time, meron kang nakausap na atheist. Hindi siya naniniwala na may Diyos. So, nagsabi ka ng reason mo kung bakit may Diyos. Nagsabi rin siya ng reason niya kung bakit walang Diyos. Most likely, yan, makaka-experience ka ng dissonance. Kasi merong inconsistency in the idea that you believe and another idea that you are hearing. Okay? Basta ang keyword dito is kontra. Nagko-kontra yung dalawang ideas in your awareness, most likely magkakaroon ng dissonance. Another form of inconsistency is belief-behavior inconsistency. Dito naman, hindi tugma, hindi naka-align yung belief mo sa ginagawa mo. Like for example, naniniwala ka na ang smoking masama, bad for your health, pero ikaw mismo nag-i-smoke. Sabi ni Festinger, most likely you will experience dissonance. Kasi inconsistent yung belief mo sa behavior mo. Or stealing, for example, naniniwala ka na masama ang magnakaw, pero araw-araw nagnanakaw ka sa opisina mo. Nangungupit ka ng barya-barya sa opisina mo. Sabi ni Festinger, magkakaroon ka ng dissonance. Kasi naniniwala kang masama magnakaw, pero yung behavior mo, nagnanakaw, hindi tugma,
inconsistency yon. Again, ang tawag doon, belief, behavior, inconsistency. And then number 3, meron tayong goal situation inconsistency. Ibig sabihin, meron kang gustong mangyari, pero yung nangyayari sa'yo is kabaliktaran ng gusto mong mangyari. Okay? So, halimbawa, ang goal mo is to graduate. Gusto mo nang makawala sa university. Gusto mo nang magtrabaho. Okay? Yun yung goal mo. Pero, bigla kang bumagsak sa isang subject. So, hindi tugma. Gusto mong graduate, pero hindi pabor sa'yo yung sitwasyon. Bumagsak ka. Ibig sabihin, may extend ka pa ng 1 year. Dahil bumagsak ka. In that situation, magkakaroon ka ng dissonance. Okay? Another example of goal situation inconsistency. Meron kang mahal na tao. Niligawan mo. Pinakita mo talaga sa kanya na mahal mo siya. Pero ang ending, binasted ka niya. Hindi pa raw siya ready. Friends lang daw muna kayo. So, in that situation, goal situation inconsistency yon. Kasi, yung kagustuhan mo na maging jowa siya o maging asawa siya, hindi tugma sa sitwasyon kasi nga, nireject ka niya. Friends lang daw muna kayo. Okay, so in those situations, under number 3, maglilid yan sa dissonance. Now, in our lecture today, yung kung i-connect natin to sa road rage, no, ang mas common na form of inconsistency that leads to dissonance would be numbers 1 and 3. Ito yung pinaka-related sa road rage. As I go along, papakita ko kung paano ang road rage nagmumula sa number 1 at number 3 na inconsistency that leads to dissonance. So ano ngayon ibig sabihin ng dissonance? So after talking about inconsistency, anong ibig sabihin ng dissonance? Remember, kapag nakakasense ng inconsistency, sabi ng cognitive dissonance theory, doon tumataas yung level of dissonance natin, which is a very unpleasant emotion. So, ang dissonance nararamdaman, hindi maganda sa pakiramdam. Naiirita ka, nagagalit ka, na-anxious ka, nako-confuse ka, in general, naiinis ka. So, going back to that previous slide, in any of these inconsistencies, kapag naranasan mo yan, most likely tataas yung inis mo, tataas yung irritability mo, nagagalit ka, so on and so forth. Inconsistency leads to dissonance. Remember that. Now, in high levels, kapag masyadong mataas ang dissonance, ang sabi ni Festinger, it can lead to, number 1, aggression. Magdadabog ka na, magmumura ka na, pwede kang makakuha ng isang object, tapos gagamitin mo against another person na nagpataas ng dissonance mo. Number 2, kapag masyadong mataas ang dissonance, you become less rational. Hindi ka na makausap ng maayos. Kasi nag-take over na yung emotions mo. So kahit anong paliwanag mo sa isang tao na mataas ang dissonance, hindi siya nakikinig. Number 3, nagiging hyper yung limbic system mo. Ito pang biopsychology na to. Kapag mataas masyado ang dissonance ng tao, yung part ng brain that handles emotion, nagiging super active, na na-overshadow niya yung part ng brain that handles logic. Dito nang galing yung term sa Tagalog na nandidilim yung paningin natin. Hindi na natin alam yung nasabi natin o yung nagawa natin kasi masyado nang mataas yung activity ng limbic system natin in the brain. Another term for that in biopsychological terms, nagkaroon na ng emotional hijacking. Ibig sabihin, yung limbic system, the emotional part of the brain, has overtaken all the other processes in the brain. So, hindi na tayo nakakapag-isip ng malinaw. Again, lahat yan nangyayari kapag masyadong mataas na yung dissonance. Kailan nararanasan yung dissonance? If you're listening, kapag nakakasense tayo ng any form of inconsistencies na nakikita dito sa slide. Alright? Now, let's move on to number 2. I-connect na natin yan sa road rage. Ang sabi ng APA, ito raw ang definition ng road rage. Tandaan nyo lang yung red words. So, ang road rage, it's a confrontation. So, hindi ito magandang event. Merong nag-aaway dito. Confrontational behavior while driving in the context of driving in the road. Okay? At yung confrontation na yan, pwedeng, nakalagay dito, verbal, pwedeng hazardous driving, or interpersonal violence. Which again, these red words are not good to happen. Ayaw nating mangyayari yan. And,
Kung makikita dito sa definition, it can be a form of mental disorder. Actually, hindi naman yung road rage yung mental disorder. Wala namang sakit na road rage syndrome. 'Di ba? Or road rage disorder. Wala namang ganun sa DSM-5. But may mga certain personality disorders that can make someone na very prone siya na mag-road rage. Karamihan sa mga mental illnesses na yan may kinalaman sa handling emotions. Okay, so more about that in other lectures. Basta ito yung definition ng road rage according to the APA. And in the Philippines, mukhang marami tayong ganyang cases. Confrontations in the road na talagang nagiging hazard sa mga taong involved sa road rage. Nagbubunatan ng barel, nagmumurahan, yung iba nagsusuntukan, yung iba naghahamunan ng away, so on and so forth. Yan. At yung iba dyan, sumikat. Nag-viral yung mga videos. Okay? So these are some examples of instances where under yan ng category ng road rage. So bakit ba nagkakaroon ng road rage? I-connect na natin sa cognitive dissonance theory. Okay? Remember, ano yung mga inconsistencies na nararanasan ng mga tao involved in the road rage? Number one, merong goal situation inconsistency that leads to dissonance. Remember, ano nangyayari sa goal situation, dissonance? Ang nangyayari dyan, meron kang gustong mangyari, pero hindi pabor yung pangyayari sa'yo. In this situation, ang gustong mangyari ng mga drivers, makarating sa pupuntahan nila. Nagkaroon ng banggaan, nagkaroon ng sabitan. Yung isang driver, kinat yung isang driver, dun pa lang magkakaroon na ng dissonance yan 'Diba? Naharangan na yung goal na gustong mangyari ng mga drivers na involved sa road rage. May pupuntahan ako, pero ang sitwasyon, hindi pwede ako makapunta kasi may istorbo na humaharang sa akin. May kumat sa akin, may bumangga sa akin, may nagmumura sa akin. Yan. So dito pa lang, most likely, magkakaroon na ng dissonance among people involved. The second dissonance or the second inconsistency na nangyayari in a road rage incident would be the belief system inconsistency. So number one is yung goal situation, number two is belief system. Sa belief system inconsistency, if you remember, doon sa previous slide natin, merong dalawang ideas na nagkokontra. 'Di ba? Kapag may idea kang pinaniniwalaan, tapos may kumukontra nung idea mo na yon, tataas dissonance mo, maiinis ka. So in this situation, paano nangyayari yan? Nangyayari yung number 2 kapag nag-usap na yung mga tao na involved sa road rage. For example, nagkasabitan, nagkabungguan, parehong bumaba yung mga taong involved. Syempre, ang natural stand ng mga drivers, hindi nila kasalanan yung nangyari. 'Di ba? So bumaba yung isang driver, sabi niya doon sa isa, kasalanan mo. Sabi nung isa, kasi dinidepensa niya yung sarili niya, hindi totoo yan, mali ka, hindi ko kasalanan yan, kasalanan mo yung nangyari. You see, nagkokontrahan sila sa isa't isa na magpapataas ng dissonance. Okay, so bago sila bumaba, may konting dissonance na, kasi nga merong number 1, may goal situation inconsistency. Number 2, bumaba sila, ayan na, nagparatang na sila sa isa't isa, kasalanan mo, kinontra siya, hindi totoo na kasalanan ko, kasalanan mo. So ano nangyari? Tumaas na yung dissonance sa level 3. Kanina level 1 pa lang nagkasagutan, nagkontrahan ng statements, tumaas ang dissonance. Hindi pa titigil yan. Siyempre, yung isa, ididiin niya na hindi, kasalanan talaga nung nakabangga sa kanya. Ginit-git mo ako yung isa sumagot, kokontrahin niya yan. Hindi, ikaw ang gumitgit sa akin. Ano nangyari? Tataas na naman yung dissonance that they are feeling. Tapos may sasabihin pa, bayaran mo ako. Dahil kasalanan mo, bayaran mo ako. Kokontra na naman yung isang involved. Bakit kita babayaran? Kasalanan mo nga, ikaw nga'y gumitgit. Tataas na naman yung dissonance dyan. Kasi conflict sila sa sinasabi ng isa't isa. Hanggang sa, dahil level 9 na, tumataas na yung dissonance masyado, nagkamurahan na. Minura nung isa yung driver. Yung isang driver, minura din yung isang driver. Naging sobrang taas na ng dissonance. You see the movement from level 3 papuntang level 10. Bakit? Ano nagpapataas sa dissonance? Yung multiple conflicts
that they are sensing in their interaction. Pataas ang pataas yung dissonance hanggang sa yung isa sa kanila or both of them nag-undergo na ng emotional hijacking. Nag-take over na yung limbic system, masyado ng emotional, masyado ng mataas ang galit, hindi na nakapag-isip ng malinaw, gumawa na ng mga irrational behaviors, yun na, bumunot na ng baril, kinasa na, nagsuntukan na, so on and so forth. Yun na ngayon yung nakita sa mga viral videos. So yung mga nakikita natin sa viral videos, hindi yun ganun kaagad nangyari, no? Meron munang pinagdaanan yan. Tumaas muna ng tumaas yung dissonance. Okay? Applications. Ano ngayon yung mga pwedeng gawin para maiwasan yung road rage in the context of, again, cognitive dissonance theory? Ang goal natin para hindi mangyari yung road rage is bumaba yung level ng road rage. Bumaba yung intensity ng, hindi road rage, bumaba yung intensity ng dissonance, Mas mababa ang level ng dissonance, mas walang mangyayari na road rage. Okay? So ano yung mga paraan para in the first place yung dissonance hindi masyadong tumaas? Number one, ito yung pinaka-obvious, sumunod sa mga batas trapiko. In the first place, para hindi na nagkakaroon ng goal dissonance or ng goal conflict. Asan yun? Para hindi na magkaroon ng goal situation conflict. Yan. Para wala nang maistorbo sa daan, hindi mag-create ng dissonance, sumunod na lang sa batas trapiko. Kasi 97% of the things that happen on the road, yung mga away sa kalsada, kaya nangyari yan, merong isa or pareho hindi sumunod sa batas trapiko. Hindi sumunod sa ilaw, hindi sumunod sa markings, hindi sumunod kung one-way or two-way yung road. Nag-counterflow, ayan. Nagkagit-gitan, nagkasagian, di ba? Meron kasing isang hindi sumunod. Kung lahat ng tao sumusunod na lang sa batas trapiko, walang banggaan, walang confrontation na mangyayari, in the first place, hindi tataas yung dissonance. Okay, so ito yung pinaka number one rule para hindi na magkaroon ng road rage, sumunod na lang sa batas trapiko. Kung hinto, hinto. Kung one way, one way. Kung bawal magsakay dyan, bawal magsakay dyan. Ito sure ball talaga. Pag lahat sinunod, walang road rage na mangyayari. Okay, number two, sakali mang nagkaroon na ng confrontation on the road, no? Ang isa pang tip ng cognitive dissonance theory, huwag nang mag-explain kapag mainit ang ulo ng kausap mo. Hanap ka na kaagad ng pulis. Diba? Remember, emotional hijacking. May mga drivers talaga mainit ang ulo when they drive, lalong iinit ang ulo, tataas ang dissonance kapag nasagi mo. So kapag baba niya ng kotse, mainit ang ulo niyan, emotionally hijack na siya. Na kahit anong paliwanag mo sa kanya, hindi kanya pakikinggan. In fact, masama pa nga yun kapag masyadong mainit yung ulo niya, tapos nagpapaliwanag ka pa, parang ang dating sa kanya, sinasabi mo pa sa kanya na mali siya. At kapag nasa-sense niya na sinasabi mo sa kanyang mali siya, again, anong mangyayari? Lalong tataas yung dissonance, lalong iinit ang ulo, walang patutunguhan. Diba? Sinabi nga ni Festinger yan, no? I-zoom in ko. Ito yung magandang quote niya. A man with a conviction is a hard man to change. Sino yung man na may conviction? Di yung taong galit, yung masyado na mataas yung dissonance. Tell him you disagree and he turns away. Show him facts or figures and he questions your sources. Appeal to logic and he fails to see your point. Yan ang isang tao na masyado nang mataas ang dissonance. Hindi mo na makausap ng maayos. So kahit anong paliwanag mo na hindi mo kasalanan, pointless. Huwag mo na lang sagutin, humanap na lang kaagad kayo ng pulis para umayos doon sa situation. Kasi kung ikaw lang yung nag-aayos niyan, sa paliwanag ka na ng paliwanag sa taong mainit ang ulo, wala lang din. Diba? So hanap na kaagad ng authority that can fix, that can handle the situation that happened. And last one, number 3, ito. Pinakamagandang strategy talaga to is gentle words. Kapag nandoon ka na sa sitwasyon na nag-uusap na kayo ng tao na nasagi mo, o nagkasagian kayo, ang unang words na lalabas sa bibig mo dapat mga gentle words. This is a very effective way on how to diffuse dissonance. Ibig sabihin ng diffuse, pahihinain. Bababain mo yung intensity ng dissonance.
Huwag mong murahin, huwag kang sumigaw, huwag kang defensive. The first words that should come out from your mouth should be gentle words. Diyan na ngayon papasok yung Bible verse natin for this lesson. A gentle answer turns away wrath, sabi ni Solomon, but a harsh word stirs up anger. I want to emphasize on that. Stirs up anger. Sounds familiar? Yan yung dissonance. The more na harsh yung words mo, the more na nagmumura ka, the more na sumisigaw ka in that situation na nagkasagian kayo, pinapataas mo lang yung dissonance, hindi nagiging maganda yung outcome. In a related verse, ang sabi pa ng Proverbs, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Bababa ang yung intensity ng dissonance kapag gentle words yung sinasabi natin doon sa tao. Some examples of words na nagpapa-diffuse ng emotions during these situations, sorry. Imaginein mo, pagbaba mo, yun kaagad yung sabihin mo, sorry. Kahit hindi mo mali, simply the word sorry lessens the intensity of dissonance. So, huwag mo na isipin kung sino mali. Basta mag-sorry ka na lang. In the first place, naiistorbo mo yung tao because of what happened, di ba? Or, nasaktan ka ba? Ayan. It shows concern to the person. Imbis na yung tinuro mo kaagad na kasalanan niya, nasaktan ka ba? Okay ka lang ba? Or, sabihin mo, ayusin na lang natin to. Huwag yun ang pagtalunan kung sino ang may kasalanan. Or, one of the best responses would be silence. Hanap ka na lang kaagad ng authority. Okay? Ano ang common sa mga messages na to? Kapag sinabi mo to or ginawa mo to, bumababa yung intensity ng dissonance, hindi na nagli-lead sa road rage. Okay? So, in summary, ito yung mga strategies para maiwasan ang road rage. Ano ang common sa numbers 1, 2, and 3? Papababain niya yung dissonance, which in turn will lead to lesser incidences of road rage. Ang problema sa maraming mga Pilipino, baliktad yung nangyayari sa daan. 'Di ba? Pag nagkaroon ng gitgitan, nagkaroon ng banggaan sa daan, baliktad yung ina-apply. 'Di ba? Number 1, in the first place, kaya nagkagitgitan, pasaway sa mga rules. Hindi sumunod sa rules. Tapos, bababa, mainit ang ulo, makikipagtalo. Pareho silang emotionally hijack. So, walang nararating. Yung pinag-uusapan nila, walang nare-resolve na problema. Add to that, habang mainit yung ulo, nakikipagtalo sila sa isa't isa, they are using harsh words. Nagmumurahan, nagsisigawan, hanggang sa tumaas na lang tumaas yung dissonance, ano nangyari ang ending? Nagkaroon na ng road rage. Yun. Got that? So, paano natin marireverse yan? Paano hindi mangyayari yung road rage? Ayun, baliktarin natin yung diniscuss ko. Sumunod na lang sa batas trapiko, huwag makipag-usap sa maiinit ang ulo, resolbahin na lang kaagad, humanap na ng pulis, or kung hindi talaga may iwasan na makipag-usap, gentle words. Huwag magsigawan, tanungin kung okay ba yung welfare ng isa't isa. Okay? Those words will lower down the intensity of dissonance. Maliwanag? So, yun ang road rage and cognitive dissonance. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sana nakatulong tong lecture na to in helping you further understanding the cognitive dissonance theory in the context of road rage. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.